Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Thursday. Kamusta po kayo? Kung makikita nyo sa content natin, medyo matagal na to. Way back few weeks pa ang nakaraan at halos na-drain na yung lobo kong 8 years. Pakita ko na lang yung pictures ko. Ito, maraming salamat po for 8 years namin sa Dance Pink Closet mini shop namin or mini business namin mag-asawa. Hey, hey! Alam niyo ba, lagi ko tong sinasabi sa mga friends, family, relatives ko at kakilala ko at mga suki ko kung paano ako grateful, blessed, kung paano nag-umpisa ang aking pasabay, business, The Happy Home by Decor for Dance Pink Closet, mini shop dito sa Amerika at dyan po sa Pilipinas. Kahit sobrang niliit lang siya at munti lang sila ay talaga naman todo, blessed kaming nakakatulong sa amin to para sa mga goals and dreams at sa mga basic needs po talaga namin. Kaya we're so very proud talaga. And you know, alam mo ba na storyteller lang naman to, hindi naman to masyadong matagal na vlog, I don't know ha. So, nag-umpisa talaga ako 2013 pa sa Dubai nung nagtatrabaho pa ako dyan sa Mercato Shopping Mall Jumeirah. Shoutout dyan sa Dubai, na miss ko na almost 5 years or 6 years na rin akong wala dyan. And lagi kong binabanggit kung sino yung mga nasa likod na sobrang sumuporta sa akin sa mga masang-masa kung ano-anong paninda dyan before. Kasi kahit na okay naman yung sahod mo. So, dami ko na pagdaanan dyan. Hindi man naging perfect, but God is good all the time. Talagang inaayos ka niya para maging maayos yung proper place mo talaga. So, si Jo at si Ruby, ito yung pictures namin. Talagang sila yung katulong ko para mamili dyan sa mga day-to-day. Shoutout sa mga tiga Dubai na talagang alam ang day-to-day dyan. At ngayon, napakaganda na ng day-to-day. Nakikita ko sa mga vlog, sa mga friends, relatives ko na nasa Dubai na nakakapag-chika pa rin sa akin. So, alam mo, very good experience talaga yung nangyari sa akin dyan kasi kung ano na yung mga pinapaninda ko talaga dyan. And very supportive yung mga friends ko. Lalo na nung ako ay nag-transfer na sa Bangkok, Thailand, nung nag-teacher ako dyan for almost 2 years to 3 years. Good inspiration ko talaga ang mag-business kasi talagang sobrang simple ng buhay namin dyan. Okay naman yung sahod namin bilang English teacher. And nakaipon ako dyan. Kaya nung sinabi ng asawa ko na kailangan ko nang umuwi para mas maalagaan ko yung anak namin, makasama ko ang mom and dad ko bago kami pumunta ng Amerika or doon na talaga kami magstay or dito sa Amerika kasama siya and soon kasama rin namin yung anak namin. So parang sabi ko, sige, masakit man sa puso ko dahil sobrang enjoy ko ang buhay sa Bangkok, Thailand dahil doon na nga tayo naging aware at nag-practice na i-start talaga yung mga small business ng Dance Pink Closet. So marami nagtatanong sa akin, bakit Dance Pink Closet? Napili ko tong Dance Pink Closet sa isang Arabic or isang naka-duty ako nun sa office nun sa Dubai. Tapos may nakita akong feedback before nun na ang mga Arabic kasi, they love to collect anything sa closet nila. Closet kasi marami tayong malalagay dyan, ano. This is only based on my experience. Kanya-kanya naman tayo, how we handle, and paano natin mabibigyan ng magandang pangalan ng ating business. So, kinikwento ko lang sa inyo para alam nyo rin kung saan talaga nag-umpisa ang aking business. So, nakita ko siya. Oo nga, ang closet kasi kung ano nung may ilalagay sa closet. May closet, meron tayong tinatawag na pantry closet. It means marami yung food na nasa kitchen or nasa bathroom. Iba't ibang collections niya. Tapos sa kwarto natin, we have closet para sa mga shoes, mga bag, lotions, perfume, accessories, etc. So sabi ko, sige na nga, duktungan ko ng closet kasi para kung ano-ano na lang din yung ititinda ko na papatok sa market ko or customers ko. And pumatok siya. One of our good friends sa Dubai, shout out to Grace, sister-in-law to ni Jo. Siya yung una nagkaroon ng iPhone sa amin. So doon ako parang naki-edit ng aming logo. Parang 2 logos nga yung meron kami, pero yung isa hindi ko ginagamit, time to time lang. So, nabuo yung Dance Pink Closet na may babae, tapos parang may herband siya. Parang Arabic style pa nga siya kasi nga almost 16 years din ako nagtrabaho sa Dubai. So, talagang medyo mas, yung ano ko doon, yung pananalig ko doon. So, after that, I go to Bangkok, Thailand bilang teacher. Siyempre, every week and that time, kasi nung first ko sa Bangkok, Thailand, 4 days lang ako nagti-teaching. And
yung Saturday ko tutorial or may extra work ako kasi kailangan ko mag-extra work dahil gusto ko talagang todo supportahan yung aking anak at syempre gusto ko rin matulungan yung husband ko kahit magkalayo kami. So alam ko marami akong magiging gastos on the process papunta dito sa Amerika. So after that, so yun nga, nag-start na akong pumunta sa mga iba't ibang place. Nakita ko yung mumurahing damit, sapatos, accessories, pagkain. And doon ako naging aware na mag-umpisa ako. Hindi ako ganun kagaling mag-post, kahit anong mga nilalagay ko sa Instagram, Facebook, tas gumawa ako ng group chat. Nag-start ako niyan sa mga friends, family, close friends, relatives, hanggang nabebentahan tayo, hanggang nakakapag-shaping tayo. Dati kasi uso na yung mga pasabay, pero dahil wala nga akong time, dahil ang dami ko rin ginagawa bilang teacher, alam mo namang hindi naman talaga tayo totally teacher. Graduate po tayo ng commerce, 4 years ng college, and major po tayo ng marketing. So, ibang-iba. Kumbaga, swinerte tayo sa Bangkok na nakapag-exam at nakapasa po tayo. Kaya po tayo nakapagtrabaho. So, very thankful na rin kasi yung sinasahod namin sa Bangkok is a very special. Kung very simple ka lang tao, makakaipon ka at makakatulong ka sa pamilya mo. Yung parang chill yung buhay mo, magaan. Alam mo yun, magiging masusurvive mo yung sarili mo. But if you want na extra pera talaga para sa mga extra gusto mong gawin, itulong, maging masaya ka, makapag-travel ka, kailangan mo mag-effort din talaga. So, nung nag-Thailand kasi ako, medyo naiba na yung life natin. Kailangan natin maging mature, i-focus. Hindi man naging perfect lahat, pero lahat yun ay pwede nating ayusin para mas gumaan pa yung buhay natin. So, after that, umuwi na ako ng Pinas, but I decided na maglagay sa mga, sa cargo ng mga items na may mga sale. Tapos, syempre, yung mga friends ko like Edison, yung tong BFF ko, or some of my friends, or cottagers na marunong mag-Thai. Actually, nakakaintindi na naman ako, nakakapagsalita kahit papano, pero hindi ganun ka-fluent. So, sila yung hinanapan ko ng chance, samahan ako para makapag-Thai, makahingi ako ng tawad, yung sa bibiling kong item, para at least mas mapatungan ko pa sa Pilipinas kasi alam ko na ako ay magiging full housewife muna at nanay pagdating ng Pilipinas. But luckily naman dahil nag-teacher tayo, nakakuha pa rin tayo ng online teaching ng ilang oras, so may mga extra pera pa rin tayo, extra sahod, at nakatulong nga yung nag-start ako ng business sa loob ng bahay ni Mami. Hiningan ko siya ng favor, pumayag naman ang Mami at Daddy ko, at kinausap ko din yung asawa ko. So, para mas malibang tayo, at saka hindi nasasayang oras at panahon, and syempre maganda nun, kumikita tayo at may sarili din tayong pera. Although, mabait ang asawa ko. My husband is a very good provider sa aming mag-asawa, sa aming pamilya. But you know, ang asawa mo ay tao din, napapagod din siya. May mga gusto rin siyang gawin. So for me, iba rin yung partner mo na kaya mo pa naman, and I know naman ang tagal ko rin sa ibang bansa as an OFW, sanay ako kahit papano may income, may naiipon, may naitutulong, kaya kailangan pa rin natin kumilos. And God is good all the time dahil talagang tinawag ko tong masang-masa kasi nag-start po akong magbenta ng mga okay things ko from Dubai to Thailand na hindi ko na kailangan, na hindi ko na madadala dito sa Amerika, para at least hindi na ako maglalabas ng pera at humanap ako ng other puhunan para at least mabongga ko or makakuha pa ako ng ibang items para ipagtinda ko. So, luckily, eto yung mga kapitbahay ko, na mga ka-Facebook ko, at mga relatives ko, tinawagan ko sila na, "Uy, mag-ukay-ukay ako." At bumili kayo, may mga bag, may mga shoes, yung mga talagang hindi ko na kailangan at mga nagamit ko na pwede ko nang i-let go, na pwedeng pakinabangan ng iba, na hindi naman sila sira kasi sobrang maingat talaga ako sa gamit ko. At yung mga ibang gamit ko talaga ay pricey din. Pero dahil nagamit ko na, ibinigay ko na lang ng tama. Alam mo, after 2 days o 3 days, natutuwa ako kasi tuwa kami ni Mami dahil naka 6,000 pesos kami noon. At ang nakakatuwa pa doon, lumawag pa yung closet namin sa bahay. Sabi nga, hindi naman masama daw ang magbenta kaysa sa mamigay kasi yung iba naman pinamigay ko din para naman makapag-share din ako ng blessing. Pero syempre, para sa akin, ayoko din naman maglabas pa ng may konti kang ipon, ilalabas mo pa para sa business mo. So, gagawa ka ng way para mas may extra ka pa. Kumbaga, extra discarding yung ginawa ko at naging successful naman ako.
After that, lumuluwas kami ng Manila kasi every 3 months may ginagawa kami sa Manila, mayroon kaming consultation doon. So, nakakapunta kami sa mga Green Hills, Divisoria, kasama ko ang best friend kong si Kate. Ayan, sina Mami, sina Tambi, ang aking anak. So, sama-sama kaming namimili. Talaga namang may mga suppliers na akong matitino, maayos kausap. At time to time, kung hindi ako makapunta ng Manila, gini-JRS nila sa akin. So, tuloy-tuloy yung business ko, kaya naging masang paninda siya kasi para kasing naisip ko na hindi ko kailangan mahalan lahat ng paninda ko. Tama na yung mabawi ko yung puhunan, makapag-save ako, at mapasaya ko rin yung mga customer ko at mapasaya rin nila ako. Hanggang sa nakaipon talaga ako, natuwa ako kasi talagang dinadayo na ako, hanggang isa tong good friend ko na tumulong talaga sa akin para mas mag-explore pa ang Dance Pink Closet ko, mini shop dyan sa Sabaliero o dyan sa Pilipinas, si Ate Bebe. Malungkot kasi alam ko na ginagabayan niya ako ngayon. Alam kong very proud siya sa akin. Alam kong masaya siya sa akin kasi siya yung unang naging partner ko. Hindi lang magulang ko, hindi lang anak ko at asawa ko. Kung hindi siya, kasi talagang siya nag-announce na, hoy, dun kayo pwede bumili ng mga pants, sapatos, bag, damit na galing Bangkok, Divisoria, Maynila. Sa mga teacher po, shoutout sa Mary Hill. Nag-start po yan ng 2018. Ito na yung shop ko. Ayan. Ayan. Si Ate Bebe talaga in-announce niya sa mga teachers sa Mary Hill, maging elementary or high school, at mga naging co-teachers at kaibigan din po ni Mami ko dahil doon po siya nagtrabaho. So yung mga tita ko doon, mga kaibigan ni Mami, mga best friends ni Mami, ay naging suki ko na rin po at hanggang ngayon sumusuporta rin po sila sa aking mga pasabay dito po sa Amerika. Diba? Nakakatuwa. So, tumami na hanggang sa nagawa na ako ng group chat, hanggang ina-add ko na yung mga gusto para at least time to time update sila. Nung pumunta ako ng Amerika, medyo bothered ako kasi sabi ko, ano naman kaya magiging buhay ko doon? Syempre, America is the very fast time, you know, mabilis kumilos, lahat ng tao ganito, even though ang tagal ko na sa ibang bansa, pero I know kailangan natin mag-adjust, kailangan natin i-adapt yung culture nila, at kailangan pag-aralan natin kung paano tayo mabubuhay sa bansang ito. Ang bansang ito ay mabilis ang oras, kailangan mong very active ka, maging aware ka, alam mo lalo ang tama at mali, paano makisama, paano mag-adjust. Syempre, kahit nasanay ka na rin naman na ibang lahi yung kasama mo, marunong ka naman mag-English, hindi man perfect, pero nakaka-survive naman po tayo. At hanggang ngayon, 6 years na ako dito, diba? So, nakakatuwa kasi pagdating ko dito, hindi pa ako pwede magtrabaho kasi wala pa akong green card. So, nasa bahay pa lang ako. Mas namasyal muna kami ng asawa ko. Magkasama muna kami ng asawa ko. Inayos ko muna tong bahay namin. Nagpahinga din ako. And after that, naisip ko na dala ko yung last kita namin sa aming Dance Pink Closet mini shop sa Pilipinas. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng pwedeng palitan ng pera. Tama-tama naman, first job ko ay sa Marshall or TJ Maxx. So, nakita ko, may kalapit ako doon na pwede mong palitan yung peso to dollar. So, sinearch ko tong mabuti, kinonsult ko agad sa asawa ko at sabi ko, papalitan natin. Kasi para itong umpisahan natin uli na ipagpatuloy yung business natin. Ang problema kasi, sabi ko, syempre nagkatrabaho kami pareho, pero sabi ko okay lang kasi yung aking namang trabaho sa Marshall or TJ Maxx ay part-time lang. So sabi ko, pwede ko pa itong maisingit para may extra income pa rin tayo. So, naglagay kami ng mini stand dito sa aming bahay kasi napakalawak naman tong bahay namin na kahit dalawa lang kami, pwede kaming tumambling talaga. So, yun, naglagay kami sa isang side, nagpaalam naman ako sa asawa ko, inalaw naman niya, tinulungan niya ako mag-set up, and then after that, yun na. Una, hindi muna kami gumagastos. Pumupunta kami ng Costco, Walmart, Target, kung ano talaga yung mga kilala ng mga tao sa Pilipinas na mga nagbabalik bayad or nagpapasabay. Tapos, sumali ako sa isang group chat dito sa Amerika, yung mga nagbebenta na bumibili pa rin ng mga items from Bangkok, Thailand. Tapos umorder din ako from New York na may mga naging kaibigan na akong Pilipino, nagbibigay ng advice, nagiging para maging aware ka paano ka mag-business, na matatagal na rin dito. Pero syempre, kahit marami ka natatanungan, ikaw at ikaw pa rin na magde-decide at magkokontrol ng sarili mong business. So, ang dami ko pinamili ng dress, nakakatuwa kasi dito sa may amin,
Ang daming bumibili. Sinasamahan ako ni Sweetie mag-meet up, mag-deliver, or pumunta sa post office para magpadala ng mga items. Some of my good friends, mga friends ko rin na iba't ibang lugar ay sumuporta rin sa akin to build my business dito sa Amerika. Syempre medyo mahirap kasi syempre kahit marami kang friends dito, busy talaga sila sa trabaho. Kumbaga talaga parang artista ang dating dito. You have to set your time kung kailan kayo magkikita-kita, magkukwentuhan, magkukumustahan, or dadayuhin kanila. And hindi rin talaga uso dito yung sa bahay nagpa-party. But although, pwede naman talaga kasi marami namang gumagawa rin nun. Pero this time talaga kasi parang yung mga friends na relatives ko ay layo-layong states din talaga. So parang doon ako nag-worry. But okay lang kasi nga alam mo naman ang technology napakabilis, marunong naman tayo magbasa, marunong naman tayo makisama, marunong naman tayo makibalita. And then yun nga, nakita ko sa Facebook na pwede tayong mag-join sa mga Pilipino online business hanggang naging aware na ako. Hanggang one time nag-Instagram ako at meron akong nakitang mga tinatawag na parang sa Pilipinas na nag-invite din sa akin sa bayan na para mas lumaki yung business ko, pwede akong makishare ng space kahit hindi ko bantayan, pwede ko na lang puntahan, ayusan, inventory, or kunin yung kita ko. May gano'n rin dito sa Amerika at magaganda rin yung mga place. Sometimes nasa loob ng mall or sometimes may mga market sila pag Friday, Saturday, and Sunday, pwede kang mag-join sa kanila at ibenta yung mga items mo. But, syempre na ang ginawa ko muna is sinerch ko. After that, tinawagan ko. Siyempre, nakakapag-English naman tayo. Kahit bakwet-bakwet, kung gusto talaga natin na gumawa ng trabaho, magagawa talaga natin as long as legal to at safe tayo. Go, go, go talaga. So, lahat ng ginagawa ko, all the time, ninunubina ko to kay St. Jude, pinagdadasal ko, pinagpe-pray ko every time na sumisimba kami. I ask advice to my mom and dad, sa aking anak, siyempre sa aking asawa, sa mga best of friends ko na talaga namang alam na mahilig akong magtinda, kaya very supportive talaga sila sa akin all the way. So, nung nalaman ko to si Matt, meron siya sa Westminster Mall, ito ang naging first business ko talaga na mag-isa lang talaga ako at nasa loob talaga ng mall. Ito siya. Yan. So happy kasi tumagal din siya ng almost 2 years. Malaki rin yung kinita namin kahit napakalitong space namin kasi simple lang din naman yung payment every month. So talaga ang ginagawa ko dyan ay kapag kumita, tinatabi, paikot lang ang puhunan. Ang asawa ko ang gumagawa ng accounting, sinishare na lang sa akin kung paano para alam ko din. So nagtutulungan din talaga kami. Hanggang natuto na yung asawa ko mag-set up, maghanap ng suppliers, kumausap ng suppliers, yung mga decorations or ano pang mga ititinda. So talaga nag-explore na kami. Hanggang sa naisip namin na mag-pictures tayo, maglagay tayo ng paninda sa bahay, at mag-extend tayo ng business sa Pilipinas. At yun na nga po ang Pasabay Dance Pink Closet. So yun nga, pupunta kami ng Target, pupunta kami ng Costco, magpipicture kapag may sale, bumibili kami, binibenta namin sa Pinas ang tamang halaga with cargo fee din. So sa bawat customers naman, in-explain ko talagang maging mabuti kung ano yung business namin para wala maging issue, stress, or problema at maging smooth ang bentahan. Ayan. So, luckily, nakaabot na po tayo ng 8 years. Sa 8 years na to, napakadami ko na pong napagdaan ng ups and down. Hindi naman palaging perfect, hindi palaging Pasko. But hanggang ngayon, masaya ako dahil buhay na buhay tayo, nakakaipon tayo. And this time, maganda yung gift sa atin ng ating Dance Pink Closet Mini Shop. Dahil nung first year, ay talaga namang maraming na rin itong nagawa. Talagang higpit sunturon tayo kasi may mga goals and dreams tayo kahit maliliit lang na gustong matupad. Syempre napakamahal ang buhay dito sa Amerika kaya hindi kailangan waldas lahat. Kailangan marunong tayong mag-discipline, marunong tayong may boundaries, marunong tayong maging chill lang yung buhay natin at hindi tayo basta-basta sasabay sa agos ng iba na alam natin na hindi maganda, diba? So, nung first, siguro mga 1 year to 2 years na akong kumikita, una kong naisip at hinihin ko ng advice si mami na syempre medyo matanda na rin yung bahay ni na mami at naisip ko nga hiramin na naman yung aming labas na gawin kong tindahan. So, inumpisahan ko nung nakaipong kami sa Dance Pink Closet ay ipaayos yung gate, ipaayos yung terrace. Ayan. So, after 2 years, naipunan ko yan. Yun, na-set up namin. At syempre, kasama na rin yung mga extra income ko dito na talaga nagtitipid ako na sinisharean ko yung mga trabaho ko dito sa Amerika para mabuo ko talaga yan. At katulong dyan ang Dance Pink Closet. Ito siya. Next naman is
Yung mga ilang gusto kong itulong sa bahay, dito ko sa Dance Pink Closet kinukuha at ipinapaalam ko naman yun sa asawa ko. Ganon din naman siya eh. Although they have part din naman every year na tinatawag naming swelduhan. Syempre kaming dalawa mag-asawa nagtatrabaho, namumuhunan. Kaya every year talaga kapag alam namin kumita, bumawi kami sa mga aming mga what we call this puhunan, ay nag-share kami 50-50. Halimbawa may kinita kami, nag-share kami sa isa't isa. Bahala na siya kung anong gusto niyang gawin sa share niya. And ako, bahala ako sa share ko. So this year, last year pala is, yun nga, medyo pinaayos ko na yung loob ng bahay namin dahil talaga namang dumaan ang malakas na bagyo na halos walang-wala na yung bubong ni Mami hanggang nasira na. Kaya I decided na why not naman natulungan ko ang magulang ko at lalo na doon naman talaga kami din nakatira. So pinaayos ko na yung bubong, pinaayos ko na rin kwarto ni Ate Tambe, yung dulong kwarto, nagpapintura na lahat, binago na lahat. And yun po yung kinita ng almost 1 year ng aming Dance Pink Closet. So, pakita ko sa inyo yung bahay. Ayan. Pinalagyan ko na rin ng wooden panel. Ayan. At natutuwa ang mami ko. At least, sharing ko na rin sa kanyo dahil sobrang pagtulong din nila sa akin sa Dance Pink Closet. Pasabay ko pag dumarating yung cargo ko, pag nag-GRS sila, meet up. Hanggang ngayon ay nagkaroon kami ng Dance Pink Closet mini shop sa labas ng bahay ni Mami. Ayan. So sila pa rin sumusuporta sa akin. And okay lang naman sa akin pagandahin yung bahay ni na Lola. And paayusin. Alam mo, yung i-modern natin, no? Hindi lang yung basa-basa nakatayo lang siya at papabayaan natin. Lalo na nakatira naman kami doon. So yun ang isa pang naitulong ko at nakuhaan namin sa Dance Pink Closet, diba? Kaya ang dami-daming natulong ni Dance Pink Closet talaga sa akin. Although nag-work ako dito sa Amerika. So next naman is yun, isa pang natulong ni Dance Pink Closet ay yung first travel namin ni Ate Tambe sa Bangkok, Thailand. Dito rin kami kumuha ng pamasahe para makapag-travel kami at makabili ng ilang paninda para maitinda namin sa mini shop. Second naman, for almost last year until now, ang Dance Pink Closet ang nagpaaral kay Ate Tambe. Diba? Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Gada sahod ko at extra ko sa Dance Pink Closet, yun talaga ay inilalabas ko. Hindi ko binibili namang extra para sa akin. Itinutulong ko sa aking pamilya at sa aming anak. Para lahat ng ibang kinikita namin sa Amerika ay ma-prepare din namin yung mga goals and dreams namin at makapag-save din kami. Importante kasi na hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo nagpapakapagod para sa wala. Kailangan kahit marami tayong bills, marami tayong obligasyon, kahit mahirap, parang pikit mata nating magtabi tayo kahit 100, 200 pesos yan. Yung lagi ang pinag-uusapan namin magkakabarkada ngayon medyo mature na kami sa maraming hirap na pinagdadanasan natin ngayon. Napakahirap talaga. Kaya yung mga extra business natin, maliit man o malaki, ay talagang mahalin natin, pahalagahan natin, ipagdasal natin, pag-ingatan natin kasi laking tulong talaga nito sa atin. Sinishare ko to para hindi magyabang or whatsoever. Gusto ko lang tong masave sa aking diary sa YouTube channel na may babalikan ako in time. Kung matapos man tong business, magiging proud ako sa sarili ko dahil ang dami kong nagawa, natulungan sa mga hirap na ginagawa ko. So, I'm very proud for myself. Ako lang naman pupuringan eh. Laging asawa ko, anak ko, magulang ko, kaibigan ko, mga suki ko. Natutuwa sila. Kasi nga alam mo kung bakit. Kasi ang hirap ng buhay talaga eh. Alam mo, lalo na iisang anak ako, ang hirap tumakbo sa, although nandiyan naman family mo, mga friends mo, nagmamahal sa'yo. But this time, may kanya-kanya rin silang buhay. May kanya-kanya silang gawin. Ang hirap manggambala, lalo na alam nila na okay ka. Diba? Pero iba talaga yung extra business na ginawa kong to. Kasi para sa akin, parang calling sa akin na magtinda. Sabi ko nga, ang major ko nung college is marketing. Siguro kaya ako nag-marketing dahil siguro magtitinda ako someday. Parang ganun. And eto na nga siya. Hindi ko ninais na hindi itry kasi ako yung mahaba ang pasensya, mahaba yung pananalig ko. Alam ko na may kararatingan ito. Hindi ko man siya maibong or ma-set at na sobrang laki kasi may mga gusto pa rin akong trabahuhin at gawin dito sa Amerika for good opportunity na alam ko someday kapag nag-retired kami ay makakatulong ako sa asawa ko. Lagi ko kasing iniisip na kahit good provider ang asawa ko, good yung trabaho niya, pero iba pa rin yung may partner na kahit papano ay may tumutulong sa'yo. Napaka good yung gawin kasi nakita ko yun sa
mami at daddy ko na kahit hindi kami mayaman, in the middle kami, nakaka-survive kami, napag-aral nila ako, napag-shopping nila ako, kumakain kami ng okay, ayos naman ang buhay namin, bahay namin. Gusto ko ganun yung pagdating ng panahon na prepare. Hindi ka man madaming pera or mayamang-mayaman ka, pero alam mong stable ka, chill ka sa mga pinaghirapan mo nung mga bata ka. Lalo na yung makatulong kami sa aming anak na mabigyan namin siya ng very smooth at maayos na buhay. Yun. And Des Pink Closet is the big happiness sa akin. Kaya yung iba pag nagsasabi sa akin na, "Huy, ba't hindi ka pa bumibili ng mga Louis Vuitton, mga Chanel?" Sa akin naman parang kahit kaya ko, kahit gustuhin ko, but iniisip ko muna yung forward, kung ano yung dapat, ano yung priority. Kasi yung mga yun, nandyan lang yan eh. And sa dami ko namang mga bags na nabibili na good price din, I think luxury na sa akin yun. Malaki na rin yun at minsan nakakapanghinayang. Isipin mo yun ha. Kasi nga, nagpapasabay business tayo. Magkaiba ang price ng coats sa outlet mall or sa mall. Magkaiba sila kasi sa outlet mall, pwede ka talagang tumawad or wait mo yung sale, ibagsak presyo. Pero pag nasa mall ka talaga, standard yung price niya. Parang, I think, lagi rin ako nabili sa mall ng Coach na bag. Ay, nakakaano talaga, nakakagitla. Kasi yung last kong nabili is almost $400, it almost 30,000 to 35,000 na feeling ko ay allowance lang na ibibigay ko sa anak ko or sa magulang ko sa Pilipinas. Sa minsan parang, hay, nanghihinayang ka na, diba? What for pa yung mga 100 to 150,000? Wala akong against sa mga mahilig, sa mga ganong branded kasi gusto ko rin yun. At someday, ako din ay nangangarap kasi some of my things is branded din at mamahalin din. But I think this time, limited lang ako, discipline, boundaries lang. Kanya-kanya naman tayo ng opinion at desisyon sa ating buhay sa mga pinagtatrabahuan at pinaghihirapan natin. Siguro this time, alam ko ang hirap sa Amerika, alam ko kung magkano lahat yung ginagalawan every month, and I'm so scared, ayoko din yung pinag-aawayan ng pera. Yan ang unang pinag-usapan namin ng asawa ko na kung ano lang yung meron tayo, maging masaya tayo. Hindi natin kailangan pahirapan ng ating mga sarili at ating katawan na baka soon ay gera tayo or sumbatan tayo. Kami lagi ay may pag-uusap na maganda, kung anong kaya mong iambag, anong kaya mong ibigay, kaya nating ipunin, saan tayo pupunta, saan tayo kakain, uuwi ba tayo, tutulong sa pamilya. Palagi po namin yung pinag-uusapan. Kaya siguro very smooth at okay kami. At talagang goals talaga namin na kahit marami kang binabayaran or nakakatulong kami or may mga obligasyon kami, we need to save kahit konti. Kailangan yan kasi alam namin in the near future, makakatulong ito sa amin kung saan man kami matutungo or pupunta. Yun lang. And I'm so happy because this 2020, siguro 2026 or 2027, isa sa dream ko na tutulungan ako ng Dance Pink Closet. At napag-usapan namin mag-asawa, I consult also to my mom and dad sa aming anak na gusto ko tong gawin and they allow me to do that kasi I think na story ko na to sa Facebook ko na medyo nakaipon naman tayo at gusto ko yung ibang sasahurin ko sa mini shop namin sa Dance Pink Closet. Maybe pag-uwi ko this year or next year kasi kailangan nandun ako para makita ko at mabasa na yung mag-asawa yung contract, kung anong dapat gawin. Gusto ko talaga magkaroon ng isang mini house or isang paupahan or isang apartment or going mini Airbnb or yun na nga, paupahan sa Lucena or dyan sa amin na Dance Pink Closet mini house. Ito siya. Ayan. May mga nakausap na akong friends na talagang gustong tumulong sa akin. Binigyan nila ako ng details and I'm willing to buy or mag-invest na ng mini house talaga. So, sana bibiling ko na siya this year pero an-advise ng friend ko na gusto niyang tingnan ko muna, i-approve ko muna. And gusto ko rin naman na meron kami ma-invest mag-asawa or pwede namin to ipamana sa anak namin someday or pwede namin ulitong ibenta, diba? Iba rin yung may investment tayo pero late na kasi kami nag-decide kasi mas gusto talaga namin nagkikip. Iba rin kasi yung hawak mo kaysa ini-invest mo at pagkailangan mo ay walang-wala ka. I don't know ha, this is the only things na meron kami. Iba't iba naman ang desisyon ng bawat mag-asawa kung paano nila ibinibuild yung pamilya nila, diba? So kami naman ay very simple lang, kontento lang kami and always pray talaga namin na bigyan kami na maayos pang trabaho, maliliit na negosyo, malusog at simple at masaya lang. Parang ganun lang. And
luckily, I'm so very excited na yun nga, to have my own Airbnb or paupahan na Dance Pink Closet, 'di ba? And masayang-masaya ako kasi ito'y matagal ko na talagang pinapangarap kasi mahilig din naman ako mag-decorate. Although hindi naman ako ka-perfect na mag-design ng bahay, pero gustong-gusto ko tong paupahan ng mga 5 days, 10 days, yung mga ganun lang. Hindi ko naman kailangan parang biglain ang lahat or something, or kapag uuwi kami at least meron kaming mini house na titirhan, 'di ba, or babakasyonan. Kaya isa pa to sa naitulong sa akin ngayong 2026 ng Dance Pink Closet mini shop or aking small business kami mag-asawa. So, we're so very happy na very soon, siguro maida-diary ko rin yan sa digital diary ko sa YouTube ko. Ayan. So, before ending my vlog, yun lang masishare ko sa inyo. But one of my good friend, no anniversary kasi ng Dance Pink Closet, ang daming mga friends na nag-congrats, natutuwa, na kahit daw anong buhay ko dito sa Amerika ay naitaguyod ko. Marami din mo nagsasabi na ang dami namang magandang trabaho dyan sa Amerika, ba't napapakapagod ka bang magpasabay? Ang sa akin, this time, hindi na ako nakikinig sa sasabihin ng iba kasi in time naman na kailanganin mo, hindi naman sila ang tutulong sa akin, kundi rin ako. Kaya kahit magbenta ako ng kawali, tinidor, kutsara, okay lang sa akin as long as nakakatulong ako sa asawa ko, sa aking sarili, sa aking anak, sa aking pamilya o sa ibang tao na gusto kong tulungan, lalo na sa aming pamilya. So, alam mo yung sa panahong ito, hindi mo na kailangan pakinggan ang mga sasabihin ng tao. Ang papakinggan mo is yung paano kayo mabubuhay sa hirap ng buhay ngayon, ay i-focus nyo lang din talaga kung ano yung meron kayo at ipagpatuloy nyo, lalo na kung alam nyo ito ay tama at makakatulong ito in the near future ninyo. Hindi yung kung sasabihin ng hiba, hihilahin ka pa ba, ay wag. Huwag mo pakinggan yung iba, may sarili kang isip, desisyon na alam mo makakabuti sa pamilya mo, yun ang i-go mo. Pero wala din namang masama kung makikinig tayo sa mga advice ng iba, pero syempre, as in tao, ikaw pa rin mag-decide para sa sarili mo. So si Maria, ang napili kong sagutin sa mga madami kong friends na nagtanong sa akin bago ako mag-end ng vlog, para naman at least daw makapag-share ako ng moment sa mga nagbi-business din, sa mga sa bahay lang or nag-online lang. Ang daming gumagawa yan, kaya I'm so proud of you. Marami akong friends, family, relatives na gumagawa yan, kaya sinasama ko rin sila sa mga prayers ko na pare-pareho tayong umangat, maging successful, makaipon at makatulong sa ating mga pamilya. Very important yan. Maging masaya tayo sa mga bawat, alam mo yon, meron tayo. Hindi yung parang maninilip tayo sa iba, maninira, maiinggit. Ay, wag. Tanggalin yung negative side. Maging masaya tayo. Hindi naman tayo perfect. Nagkakamali din tayo. But, you know, kung kaya nating i-focus na maging maayos, dun na lang tayo, diba? So, sabi nga, alam niya daw ako magba-vlog. Kaya sabi nga, i-share ko daw to sa mga mag-uumpisa. Hindi ko naman sinasabing more than successful ang business naming Dance Pink Closet. Hindi dahil nagyayabang ako or nagkikwento or nag-share ako. Dahil yun po ang totoo na mga pinagdaanan ko at kung ano po talaga ang naitutulong ng small business namin. Hindi ko siya masasabing parang cheap kasi talagang kung alam nyo lang, ang laki na ng itulong ng business na ito. Kaya gustong-gusto ko siyang ma-share, gusto ko siyang ma-save, kasi alam ko pagtanda ko, babalikan ko to at alam kong ito ay nakatulong sa amin. Talagang nakatulong to. So sabi nga, bibigyan niya ako ng question. So, namili na lang ako kasi sobrang dami, di ba? So, sabi ni Maria, si Maria po ay customers ko since 2028. Yan po yung good friend ko sa Lucena. Nag-o-office yan sa Lucena. Ang dami ang binibili sa amin kahit gabi pumupunta yan. Sapatos, damit, kutsilyo, pabango, lahat na. Hanggang ngayon magpasabay ako. Very supportive yan. Ang good friend ko yan. I love you and see you soon. Dahil ini-invite niya ako pag uwing mag-coffee at mag-chikahan. Ipo-proceed natin yan, sister. So, sabi sa akin ni Maria ay, ito si Maria, 'di ba? Nagburakay pa siya. O 'di ba? Buti pa nga siya nakakapagburakay, 'di ba? Talagang kung saan na pumupunta yung kababaihan. Deserve yan. Every time you work hard, deserve mo na pasaya yung sarili mo as long as you know your obligation. Alam mo lahat ang pagre-reward naman sarili, depende kung paano mo binabalanse din yung buhay mo, di ba? So, sabi niya sa akin, first question niya is, what was the biggest challenge you faced in your business journey? Siguro yung pinaka-biggest challenge is yung pagdating ko sa Amerika.
nalungkot ako kasi hindi ko alam kung paano uli ako mag-start ng business kasi syempre, even though I have family, friends, relative, magkakalayo po kami ng states. Magkakaiba kami ng states. Yung iba nasa New York, yung iba kong friends nasa Chicago, nasa Texas, ang lalayo po namin. So, I think one thing I can do is nag-pray talaga ako noon. Tuwing sumisimba ako, humihingi ako ng guidance kasi gustong-gusto ko talaga magtinda. Ako yung tao na kahit may pinag-aralan, pwede ka nang pumasok sa mga trabaho, okay naman yung sahod dito, pero parang feeling ko, gusto ko pa rin magtinda. Gusto ko magtinda, lalo na nung nag-try ako na mag-apply sa mga retailers dito sa Amerika. So, mas naging aware ko ng takbo ng buhay na, ay, pwede ko pala itong itinda sa Pilipinas, patungan ko lang ng ganito, kikita talaga ako. So, dun pa lang parang naisip ko na, this is a big challenge, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Laging sinasabi ng asawa ko na magpahinga ka muna, mag-adjust ka muna, memoryahin mo muna yung lugar natin. And all of the sudden, dahil sanay ka na naman din ako mabuhay sa ibang bansa, madali ko siyang na-adapt, madali akong naka-adjust. Mas ginaid lang ako ng asawa ko. Syempre, kailangan maging strong ang personality mo dito dahil wala kang aasahang iba kundi sa sarili mo, even though nandyan yung asawa mo. So, yun ang very challenges sa akin bago ako mag-start, hanggang sobrang naging proud yung asawa ko sa akin dahil nahanap ko nga yung unang space namin dito sa Amerika sa loob ng mall. Very proud siya dahil ako nakipag-usap, ako nakipag-deal, hanggang dinala ko yung contract, hanggang pinag-aralan namin mag-asawa, hanggang nagsimula na ako na mag-business at pasukin din yung pasabay. So, nakakatuwa kasi kahit papano talagang pag pinagdasal mo, gusto mo, pag pinanahan mong maayos, and may tama ka namang pera to start, okay din. And hindi ko talaga kasi inasa lahat yung buhay ko dito sa asawa ko. Talagang kumilos din ako. And then nag-search din ako. Marunong naman ako magbasa. Marunong din naman ako mag-English. Kahit bakwit. At least, diba, you can go, diba? And yun nga, sumali ako sa mga, especially with my good friend Emma, na sobrang sikat na rin sa Texas, na nagbi-business ngayon. Shoutout sa'yo, sister. Talagang pananalig siya sa mga clothes niya. Eto ang business niya. And alam mo yun, marami siyang binigay na advice sa akin. Maging aware din sa mga tao. Huwag ka rin katiwala sa mga tao. Huwag ka rin kwento ng kwento kasi minsan nai-evil eye ka talaga. It depends na, hindi ko naman talaga nila lahat. Pero sa dami ko na rin naman naging experience dito sa Amerika, parang nakakalungkot din na balikan yung mga yon. Pero it's a good lesson na napagdaanan mo yun kasi mas naging smooth, tahimik, at naging mas blessed ka sa panahong talagang to. So, yun nga, sumali ako sa mga online business, at yun nga, naging successful naman din talaga tayo. Hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang mga business natin. So, I think yun ang big challenge. Hindi mo alam kung paano mo gagaluin, but hinarap ko, kasama ko yung asawa ko, pinagdadasal ko. And nandun lagi naman yung mami ko na ina-advisean ako. Hanggang ngayon, naging okay naman lahat. Hanggang naging partner ko na yung mami ko, hanggang nakapag-start na uli kami ng Dance Pink Closet Mini Shop dyan sa Pilipinas na talagang sobra po tayong mabenta. Kahit nasa subdivision tayo, dinadayo tayo, at mga nag-order in online. So, nakakatawa. Next naman is what are the lessons you learned from running a business for so long? Marami ako naging lesson. Syempre, una na sa customers. Ang customers kasi natin may sariling desisyon, opinion. But you know, bilang customers, hindi naman palagi silang always right, you know. Dahil ikaw din yung owner, ikaw rin nagpi-finance, ikaw ang gumagawa, ikaw lahat. Syempre, minsan may sarili ka ring boses. But kasi ako, marunong akong makisama, mag-adjust. Talagang wala naman ako masyadong naging stress at problema sa business ko. Maiilan, halos bilang lang sa kamay ko, at naging lesson na yun sa akin kaya hindi ko yung binabalikan. Mas aware at alert na ako sa lahat, mas disiplina na ako, may mas boundaries na ako, and mas mature na ako sa lahat ng ginagalawan ko. Syempre, hindi naman lahat ng nag-uumpisa ng business ay perfect lahat, at hindi naman porket matagal na yung business mo ay perfect at wala ng pagsubok. Meron pa din yun para mas maging matibay at mas maging matagumpay yung business mo. Siguro yung share ko lang di ba pag tayo nag-online, may mga tao talagang parang tuwan-tuwa sa mga pinapakita natin, lalo na pag sinabi mong Amerika, California, galing yung mga items, so mine sila ng mine. Kasi ako, pag nag-mine sila sa pasabay, automatically binibili ko na yon kasi gusto kong maipack na yon sa aking cargo, lalo na may mga extra work pa rin ako, syempre, para hindi ako napapagod. So, yun nga, meron akong
isang kaklase, college ha. But I know okay na naman kami ngayon. Siya pa nga yung nag-block sa akin. Nakakatuwa, no? Kasi ang dami niyang in-order na bag. I think bag of 9 West. Napakamura pa nga ng 9 West dito, guys. And yung mga chocolates na malalaki na medyo mahal daw sa SNR or sa SM kasi nagka-SNR na sa Lucena. So yung pinsan ko dati, asawa ng pinsan ko si Marga, may sasakyan kasi sila ang nagdi-deliver. Siya yung sinasahudan ko before Ate Hazel pa. So sabi niya ulit-ulit daw siyang pinapupunta doon, pinapatayan ng phone, tinetext, may COVID daw siya. So yung pinsan ko takot naman, ayaw malalinan kasi may mga anak siya. So sabi ko balikan mo siya uli after a week. After that, wala na daw, ganito, ganyan. So one of my good friend Gladys, shout out to Gladys. Si Gladys din ay very successful kong mare dyan sa Tayaba sa nagbebenta ng mga gasol. Ito ang business niya, ayan. And ito si Maring Gladys. Abay ko siya nung kasal ko, ayan. Kaklase ko yan since college, kaya talagang magkabarkada kami yan. So, nung shinare ko sa kanya, kasi barkada namin yun, sabi niya sa akin, bakit mo pinasabay yun? Wala yung trabaho, ganito. Naawa naman ako, guys. Alam mo talaga ako, napaka-generous ko sa bagay na kaya kong itulong dahil alam ko wala akong kapatid na lalapitan. Kaya pag alam ko na medyo hindi okay, madali akong tumulong. Sa tamang tulong ha, hindi yung porket kawawa ka, tulong agad. Alam ko naman yung tinutulungan ko. So sabi ko, ha, ganun ba? Kasi ang dami yung in-order na chocolates, bags. Di sana nagsabi siya sa akin, niregaluhan ko na lang sana yung mga dalaga niyang anak at binigyan ko siya ng chocolates. Hindi naman ako madamot, diba? Walang masama minsan mag-share ka ng blessing, lalo na kilala ko siya at ganun pala yung buhay niya. Hindi yung parang nanloloko ka ng tao, binubudol mo yung tao, iniiskam mo yung tao, ay hindi maganda. Siguro yung una ko yung naging pagsubok and very challenge and lesson ko nung sobrang in the middle na ako ng dance pink closet ko. Meron pa yan second. Teacher na siya. Kaklase ko siya before. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Gusto ko lang maging aware ng lahat na hindi lahat ng mga small business ay chill lang, di ba? May marami pa yung pinagdadaanan para mas lalo tayo maging aware at mas maging matibay. At sinishare ko lang to para hindi sila siraan. Para at least tayong lahat maging aware tayo. Hindi porket kakilala natin, kaklose natin ay okay sa atin. Yung mga yun nga, matagal ko na nakasama, kaklose ko na, ginanon pa ako, di ba? So, ito namang isa, I have a bag, ang ganda niya, Aldo siya. Bagong labas siya. So, hindi siya kinuha kasi gusto daw niya makita in person. So, after 2 months, dumating na si Cargo sa Pinas. Pinadala ko na sa anak ko. Ang anak ko na nag-volunteer na mag-deliver. Ayaw daw, etc., 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 etc. So, nakakatuwa kasi nakakatuwang nakakaasar na nung time na message ka ng message kasi ako, very alert ako sa ganyan. Very aware ako na pag-aralan ko na sa computer kung anong order mo, nabayaran mo, lesser mo, mga message mo, pinipictures ko yan. Para pag ako ang babaliktarin mo, may ibabato ko sa'yo. So, binato ko sa kanya lahat ng conversations namin. Tak, 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 tak. Di siya nakasagot. So, sinabi niya ang dahilan kasi meron pala siyang urgent obligasyon na dapat unahin. But for me, hindi ako magagalit kasi bag yun. So, pwede ko siyang i-display sa shop or pwede ko siyang i-announce sa group chat or pwede ko pa siyang ibenta. Ang nainis lang ako doon, hindi ka naging honest. Sana nagsabi ka ng totoo. Kasi sometimes, yung ginagawa mo sa kapwa, talagang malaki yung balik sa'yo. Kaya sometimes, kahit alam kong nakakagawa na kung di na maganda, nakakatakot din. You need to confess everything para talagang hindi mo na siya balikan at iisipin mo, bakit mo ba ito ginawa? Diba? So, yun nga, after that, nag-graduate yung anak ko, nagkita kami, hindi siya makatingin sa akin. Pero hindi ako nagtanim ng galit or hindi ko na siya whatsoever. Kasi nakakatuwa nung pagka-post ko nung sa group chat, meron ako isang friend, good friend nung elementary ako, si Carmela Saballero, ang aking very suking-suki simula din ng aking business. Hanggang ngayon ito sa Amerika, ang dami ng orders, siya ang bumili. Sabi nga, paboracay ako, bibiling ko na lang. So, nakakatuwa, no? Yung parang nalugmok ako, biglang may blessings na darating. So, depende nga yun, how you handle everything or lessons na makukuha mo talaga. Kaya sabi ko, ay naku, nakakatuwa. So, pagkatapos nun, wala na. Kasi alam ko na kung paano mas lalong magpatakbo ng business ko, mas lalo na akong naging aware talaga na, alam mo yun na, doon na lang din talaga. Ayan, ayusin ko muna kayo, baka malaglag kayo. Ayan.
So nakakatuwa kasi yung mga bagay na yun, naging aware agad ako. So, yung mga yun, kailangan natin ding kutuban ang mga customers natin. Hindi naman sila palaging perfect or kailangan natin silang habul-habulin para kumita tayo, no? Kasi we know naman na kung gusto talaga ng items, bibilhin yan. May isa akong pinsan, yun nga, si Ate Eden. Lagi niya sinasabi sa akin na, kasi lagi siyang nabili din sa akin na, kahit ilagay mo dyan, i-post mo lang, i-alok mo lang yan, hindi man siya agad mabili, pero for sure darating ang panahon, bibili yan. Lagi ko yung tinatandaan, kasi totoo yun. Totoo talaga yun. Kahit ang tagal, ayan, nalaglag kayo, diba? Kasi nga, totoo yun, ayaw nyo maniwala. So, excuse me. Yun nga. So, nagtuloy-tuloy ako sa ganun. So, yun yung mga na-lesson ko talaga. Kailangan good communications kayo and be honest din sa customers ninyo. Para sa ganun, maging smooth ang relationship ninyo. Hindi lang yung sobrang gusto mo lang kumita. Kasi ako hindi. Binibigyan ko ng good relationship ang customers ko, pero merong boundaries. Para at least we know to respect to each other na sa akin ka nabili, you need to pay, you need everything. And lagi ako nagsasabi na kung hindi ka nagagandahan, hindi mo gusto, hindi mo na kailangan magsalita ng kung ano-ano pa. Let it be, maghanap ka ng iba. Kasi hindi ako yung naghahabol na naghahabol. As long as you appreciate my things, nagpabili ka, ito ang ating kasunduan, you do it. Kasi nakipag-usap tayo ng maayos. Dapat hindi mo yan sinisita. Kaya siguro tumagal na ako ng 8 years kasi yung mga suki ko ay parang pamilya ko na, friends ko na. Alam mo ba sa 32 customers ko for this week, sayang-saya ako. Kilig na kilig ako kasi 32 na yun, di ba? 32 nanganak na. Like example ko na lang din, yung sa Mary Hill, hanggang sa pati anak nila, hanggang sa kaibigan ng anak nila, ay mga customers ko na talaga. Maliliit man, yung mga binibili na sa akin, isa-isa, dalawa-dalawa, pero alam mo yung hindi ka nasisiro, parang amazing talaga, parang ansaya-saya. Lalo na ngayon na almost 2 years na akong online work as admin dito sa bahay, naka-remote work ako, mas nabibigyan ko rin ulit ng panahon na tutukan yung mga small business namin na sa Pilipinas, na time to time, nag-chat kami ni Mami, nag-video call, pinipicturan, nag-inventaryo kami, tinutulungan ko rin siya magtinda, at ganun din ng Mami ko, very good ang Mami ko, talagang pinopost niya, kahit anong mga sinasabi niya, nabebentahan talaga kami sa isang araw. And kahit dito sa bahay, parang namomonitor ko na lahat, paano mag-inventaryo, sino yung bago, ano yung gagawin, kasi lahat kami naka-computers, naka-details, para at least balikan man kami ng customers namin, may ibabalik din namin. Importante yan na maging aware tayo. Lesson na lang din yung mga taong gusto tayong asarin minsan, 'di ba? Kasi pag alam ko na umu-order sa akin, pag medyo mahangin, iba ang dating, nilalet go ko na. Hindi ko na siya masyadong ine-entertain kasi ayoko ma-stress, ayoko ma-problema. Kasi alam ko na may mga customers pa ako na talagang gustong-gusto yung masang-masa kong paninda at na-appreciate kung ano yung mga pinanininda ko. Yun. Kaya pala din ako tinatawag kong masang-masang paninda kasi ngayong mga paninda ko nga ay may class A, may class B, kung anong kaya ng customers ko, dun ako pumoflow para at least kumita ako at mapasaya ko sila. Yun. Hindi porket masa yung paninda ko, wala nang bumibili ng Coach, MK, mga LB sa akin, meron po. May iba kasi na pag medyo mamahalin, reluman, sapatos or bag, hindi na sila nagpapapost or hindi ko na pinopost sa Facebook. Sometimes sa group chat na lang or mga personal phone namin group chat. Yun. Next naman, I think this is the last ng questions. Medyo mahaba na itong 8 years anniversary chikahan natin. Ano? And sabi dito ay, what advice would you give to someone who want to start a business? Siguro hindi naman perfect at bonggang-bongga at very successful yung business namin. No? Pero for me kasi for 8 years, na nakaabot ka na ng 8 years, for me successful na ang tingin ko. Proud na ako sa sarili ko at sa asawa ko. Kasi ang dami na naitulong sa amin ito eh. Sobra. Itong extra maliit na pasabay na to, maliit na mini shop. Kung kikitain mo sa 2 weeks, minsan kikita ka na, ipapasok mo na yung puhunan, tapos makikita mo yung nabawi mo. Parang nakakatuwa kasi nakaupo ka lang, magpo-post ka lang, hindi pa nga ako ganun kagalingan mag-post, mag-pictures, pero ang dami na agad nag-text, ang dami na agad mag-message sa'yo o order, na-appreciate ka, or mga repeat customers talaga, yung nandyan,
na order, yung tiwala talaga nandyan. So talagang for me, siguro ma-advise ko lang sa mga gustong mag-business, itry nyo. Walang masamang itry, lalo na kung ready kayo physically, mentally, and financial. And ipagdasal nyo lang. Ipagdasal nyo lang na bigyan kayo ng guidance, good partners, good team, good suppliers, at sino ba talaga yung magiging market nyo at ano ba talaga yung ititignan. Kasi madaling kumilos, madaling mag-business kapag may pera ka at okay ka. Pero for me kasi, I have a lot of friends na gumagaya lang and after onwards, nasasayang lang, hindi sila nagiging successful. So for me talaga, maganda talaga yung gustong-gusto mo talaga, yung nasa puso mo talaga, kung anong passion or talent mo. Kasi ako parang yung pagka-dancing closet ko, pinush ko as my talent. Like mahilig ako sa damit, sapatos, lalo na sa mga mumurahin, very colorful, machika ako, madaldal ako, and yun, hanggang nag-start na-bless ako na maipagpatuloy itong dancing closet na to. Malaking tulong din to nung time of pandemic kasi ang daming bumibili sa akin at tamang-tama nakapag-stock ako ng item from Divisoria at Bangkok, Thailand. So nakita ko talaga na kahit anong design ng shop ko, very colorful, hindi man siya ganun kagandahan, hindi ganun kagandahan yung tindahan namin, pero talaga pag gusto ka ng tao, pupuntahan ka, bibilhan ka talaga. Kaya sa dami po na nagsabi rin sa akin na sobrang proud sila sa akin, they gave me a personal message. Naiiyak yung puso ko sa gala kasi talagang nakita ko na someday kapag medyo okay na ang lahat, meron kasi kami mga kailangan pang priorities na gustong gawin at gusto kong tulungan yung asawa ko kaya I need to extra work pa rin, extra income. Talagang ibuboom ko to. Lalo na next year or early this next year, nag-start na uli kami na ito yung pinaka-favorite na kung gusto kong i-start, that the Happy Home by Dancing Closet. Ito lahat ay mga kitchen stuff or mga home decor. So, isa to sa napaka-dream ko kasi mahilig ako mag-decor, although hindi naman perfect kasi kanya-kanya naman tayo paano tayo mag-design. Pero I love to collect mga ceramic things, lalo na ang dami kong ino-orderan. I love the things from Home Goods, Marshall, TJ Maxx. Ang gaganda ng items dito sa Amerika. Mapupuno na yung kusina namin. Ito yung pictures, di ba? One of my good friend, Rona, one of my best friend nung high school sa Tongho, nung nag-pictures ako ito, sabi niya, ang ganda ng shop mo. Sabi ko, Mari, hindi yan shop. Ito ay kusina namin. Kaya tawa siya ng tawa. Sabi niya, talaga, sabi ko, yan yung mga gusto kong business. Gusto kong ma-share sa ganyan. Kaya ngayon, namimili rin ako kahit papano. Kaya yung mga ibang gamit namin sa bahay, pinapaltan ko na para pag may bisita, uuwi kami, kung sa bahay kami maghahanda, maganda yung gamit. Parang isang market ko na yon, para umorder din sila sa akin. Kaya, alam mo kanina, nag-reels ako ng coffee. Kasi nga, parang yun na rin yung isang pinopromote ko na bago ko itayo yung business, pinapakita kong ginagamit ko, okay siya. Parang sa akin muna nagmumula. Para at least kung medyo may dramatic star yung aking customers, may answer agad ako, may solution agad ako. Kasi lalo na, ginamit ko siya. So sa mga bags, sa mga sapatos, damit, accessories, lalo na sa mga pagkain, or mga lotion, or mga skincare, tinatry ko talaga na ako muna, bago ko to i-promote, i-post, or i-alok, para at least, kung may mga gusto silang i-comment, masasagot ko sila at may explain ko sila. Iba kasi talaga kapag alam mo or maging aware ka. Hindi yung dahil nag-business ka lang, ay naku, gusto ko may business din ako para ganito. Hindi. Talagang business, kailangan mo pa rin mag-aral, kailangan mo pa mag-search, kailangan mo pa maging aware lahat. And I never compare myself to anybody. Masaya ako sa bawat successful na mga kaibigan, kakilala ko, or kamag-anak kong may business. I'm really proud of them kasi magkakaiba naman tayo ng kapalaran, magkakaiba tayo ng business, magkakaiba tayo ng customers, magkakaiba tayo ng desisyon sa buhay. So for me, may isa akong friend na nag-message sa akin, naiyak talaga ako kasi ganun sinabi niya sa akin na parang saksi siya, lalo na pag nakikita niya tong pictures na to na nasa labas ako ng bahay. Story short lang for these pictures. Kasi ito yung mga pictures na nagsimula ako sa Sabaliero. Ito pa. Itong pictures na to, every Saturday talaga, inilalabas ko yung mga items ko from Bangkok, Divisoria, Green Hills. Sa
sa labas ng bahay namin na hindi pa okay yung garage namin or yung ano, yung terrace, 'di ba? Ito. At umuulan pa niyan that time. So parang feeling ko Saturday nang umuulan siya that time. Kung mabebentahan ako hindi. But kasi ako pag nagtitinda ako, lagi ako nagdadasal, nananalig talaga ako. Kasi nga ang hilig ko magtinda. So, yun. After onwards, dumating yung mga classmates ko nung elementary. Ang dami nilang binili. Tapos naalala ko pa si Ninang Baby, kapitbahay namin. Bumili siya doon, bumili pa siya ng sandals. Hindi ako nabokya nung araw na yun. Kumita pa ako sa pictures na so talagang nakakatuwa talaga. Yung pananalig ko talaga na ay akin tong business na to. At alam ko darating ang panahon, bata pa naman ako, ay sabi ko magkakaroon talaga ako ng sarili kong space na talaga medyo malaki, na nandun talaga lahat yung mga gusto kong ipagtinda. So, nakakatuwa kasi talagang bless ako ni Papa God na ipag-start ko. Kaya ito palagi kong pinagdadasal, lalo na kay St. Jude, kay Mother Perpetual. Ito yung mga nubina ko na pinagdadasalan ko na pinaguhugutan ko talaga. Kasi ang laki din itong tulong sa aking asawa para hindi ko rin siya magambala sa mga ibang plano niya or mga ibang plano namin, di ba? Kasi nga may buhay din kami to sa Amerika, may gusto rin kaming tupadin. Hindi rin naman ganun kasimple ang buhay dito. So, bawat galaw, kailangan gumastos, ganito. So, you need to be balance everything para chill lang at magaan ang buhay. Yung parang hindi ka palaging panic. Kasi, kagaya no na parang feeling ko, although matutulungan ko naman talaga si na mami no nawala yung buong bubong namin. Pero, if you know, ilabas mo lahat, parang mahirapan ka. But if you have extra, alam mo yon, magaan mo lahat, gawin lahat, diba? Hindi to sa pagayabang or hindi pagkikwento ng kahit ano. Sinasabi ko lang na iba talaga na focus tayo, maging simple man, maging malaki man, or maliit ang kinikita natin, trabaho man o negosyo, we need to save din talaga. Noong unang panahon kasi talaga, waldas din ako tsaka wala akong pakialam, alam mo yun, kaskas ka, ganito, uutang ka sa ganun. But in time na maging mature ka talaga, alam mo maging reality ng buhay. Ma-appreciate mo yung mga hirap at trabaho na meron ka. Itong business na to, sobrang reality ko. Very happy ako and contento ako. And then siguro yun nga talaga yung gusto kong gawin. Itong magkaroon ako ng isang simpleng investment. Ayan, abangan nyo yan kasi ipopromote ko yan time to time. Pwede po kayo dyang mag-chill with your family or pwede din may long term of upa sa akin. Pero syempre gusto ko pa rin na hindi masyadong maging waso yung bahay, no? And yung ibang travel namin, this time, ito rin nakatulong. And alam mo ba, ngayong sa college natin, Tambe, hindi lang yung trabaho at sahod ko sa Amerika or tulong ng papa niya. Ito rin dahil Spring Closet talaga ang nakatupad pa rin ng college niya. Kaya alam mo yon, God is good all the time. Thank you so much Dan Spring Closet. And dumating ka sa buhay ko kasi naging extra kakampi kita. And sa mga customers ko naman, I think time me to say thank you so much for everything. Lalo na po, shout out sa mga teachers sa Mary Hill na sila po ang nagsimula talaga kung paano lumago ang business ko. Sa aking mga college friends and classmates, maraming salamat kasi time to time nandyan kayo. Sa aking mga kumares, lalo na si Karina, thank you so much Mares sa supportan mo talaga sa akin. Sobrang nandyan ka palagi to support my business. Syempre si na Maria, si Carmela, si na Hazel. Carmela, you're the best. I think you're the best talaga to support with me all the time. Hanggang ngayong 8 years nandyan ka pa rin. Sina Michelle, yung mga friend kong yan. Sina Gladys, very supportive din sa aking business. Sina Rochelle, yung mga klase ko, yung mga barkada kong yan. Sina Asel, mga dati kong katrabaho at friends. Sina Madonna. Grabe, ang dami yung hindi ko kayo may isa-isa. But thank you so much sa aking mga kamag-anak na very supportive. Sa aking mga kapitbahay, yan sina Ate Alani, Ate Len, sina Tanya, Ate Eileen, Ninang Baby, Ate Mayra, Nanay Esperanza, Ate Lourdes, maraming salamat sina Ate Hazel, kapatid ni Ate Hazel, buong pamilya nilang sumusuporta sa aming pasabay at sa aming mini shop. Maraming salamat. And syempre sa aking bunso na si Edward Hapur, ang aming doctor na family na very successful din. Thank you so much for your support. Sa aking mga Ninang Irene at Ninang Lali, Ninang Geddy, maraming salamat sa suporta niyo sa aking business. Time to time pumupunta sila si Ninang Christy. Maraming salamat po talaga. And all the Ate Kare, Ate Rosalie,
Ate Hazel, Ate Miss Marlene, Ate Sol, Mariel, si Geraldine, lahat po. Hindi ko na maisa-isa, sa dami nila talaga. And especially po sa mga friends ko dito sa Amerika, especially one of my best friends, si Jenny from Chicago, sa pamilya nga sa Bacolod. Maraming salamat sa suporta nyo talaga sa akin. And sa aking mga Dubai friends and mga office mate ko sa Dubai na hanggang ngayon ay sumusuporta sa akin. Si May from Bicol, ang dami nga na order. Almost 2 years to 3 years na siya sumusuporta sa akin. Si Lorelei, maraming salamat from Candelaria. Si Ruby, one of my best of friends. Si Edison, si Kate, si na April. Ay, ang grabe. Ang dami talaga, nakakatuwa. Si Laorne, one of my sister act from Paris. Maraming salamat talaga. Hindi ko bang kayo may isa-isa. Maraming salamat po. And syempre, ang aking good friend ng office mate na maganda ang katayuan dyan sa IKEA sa Pilipinas, si Ate Gemma, si Gilbert from Dubai, maraming salamat. Grabe talaga, hindi ko sila maisa-isa pero parang nanginginig talaga ako sa saya na I'm so proud talaga. Ipagpapatuloy ko to, papahalagahan ko to, and pag-iingatan ko to kasi meron pa akong tip na gusto kong marating na talagang may sarili na akong space na parang hindi ko na kailangan din magtrabaho dahil naayos ko na yung mga dapat, natulungan ko na yung asawa ko, natulungan na namin anak namin. Parang for me, yung kahit ilang years lang gusto ko maramdaman na may sarili akong big shop talaga. I-manifest natin yan. Wala namang masamang mangarap, libre namang mangarap. Kasi this time naman na nangyayari sa akin ay sobrang pinangarap ko to, iniportan, pinag-ipunan, pinagdasal, ibinigay naman sa akin ng Diyos. Maliit man siya, but for me, I'm so very proud, grateful, blessed, happy, sobra po. Dahil talagang laking tulong ito talaga sa amin. Lalo sa aking asawa, I always think na mas makatulong ako sa asawa ko. Ang asawa ko ay tao lang din. Alam ko may sarili siyang plano, buhay, but she's very supportive with me all the time. Siya yung una kong customers palagi. So, thank you so much, sweetie. I love you. Sa mom and dad ko, thank you so much. Alam kong sobrang effort talaga sila. Pero, hindi ko naman sila pinipilit mapagod. Yung kaya lang talaga nila. So, thank you so much sa pag-JRS, pag-inventaryo, pagbabangko. Especially si Ate Hazel, thank you so much sa support. Marunong na siya mag-JRS. Ayan. Meet up, pakakausap, paglilinis ng tindahan namin, tulong kay mami, arrangement. Pero din si Ate Lani, pag-arrange, pagtutulong. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. And syempre sa aming anak na talagang siyang humahawak ng mga Gcash, video namin, inventaryo. Anak, maraming salamat dahil talagang isa to sa nakakatulong to fulfill your dreams din. Kaya talagang team tayo para magkatulungan tayo. Ayan, yan lang po ang masishare ko for almost 8 years. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Mahirap ang buhay ngayon. Kaya kung anong mga pwede nating pagkakitaan, maliit man o malaki, basta ito'y legal, maayos, wala maging problema, stress, i-go natin, diba? At saka pahalagahan natin yung mga maliliit nating kita. Huwag tayong manilip ng iba, mainggit ng iba, makontento tayo sa mga blessings na meron tayo. Kasi pag ito'y inipon at pinagtrabahuhan natin, todo blessing pa rin ang marireceive natin. Huwag tayong maiinip. Kasi yung iba madaling mainip, madaling masuko, madaling mag-isip ng iba, and after onwards, nalulungkot sila sa resulta. But for me kasi sa haba ng pasensya ko, sa aking pagpo-focus, pagdadasal, pagmamahal, pag-aalaga, everything ay talaga namang for me, I think I'm very successful for 8 years. Marami na akong napatunayan na kaduktong itong business na to, hindi ko man na-announce, hindi ko naman na-ikikwento, pero for me, I really so proud of it, na isusulat ko yan sa diary ko, and now, naikwento ko sa inyo sa digital diary ko or sa YouTube ko, na I'm really so proud of it sa aking small business. At abangan nyo po yung susunod naming business investment namin na talagang wish ko talaga yon na pagandahin yon, na magkaroon kayo ng Airbnb or pwede kayong tumira doon, pwede kayong magstay doon, yun. So, abangan nyo siya and i-share ko sa inyo yung process kung paano ko siya nakuha with my another business very soon or investment namin. Sa tulong po yan ng Dance Pink Closet. Manalig lang tayo, magdasal lang tayo, maging masaya lang tayo sa meron tayo. And syempre, top priorities, alagaan pa rin natin yung sarili natin para mas marami pa rin tayong magawa at mas makatulong pa tayo sa ating pamilya.
So guys, thank you for watching my vlog. Sana nakapag-share ako sa inyo ng happy moments ko for 8 years sa Dance Pink Closet mini shop business naming mag-asawa. We're so blessed, grateful. Thank you Papa God for all your blessing. I-guide mo pa rin kami this year at sa mga parating naming business. And thank you so much uli sa inyong lahat. And I hope nakapag-share ako sa inyo ng moment kung ano bang nangyari sa small business ko. Hindi ito sa pagyayabang, kung hindi ito'y pag-share na ano man yung pinaghirapan namin. We're so very proud of ourselves kasi kahit may mga priorities ka, may mga trabaho ka pa, may nagagawa pa, natatime management mo lahat at alam mo na nakakatulong to survive at matupad pa rin yung mga goals and plans mo. Yun lang share ko, itry nyo mag-business, focus lang kayo, mahalin nyo lang din, and after onwards, makaka-receive kayo ng plenty of blessing. Huwag lang din tayong, alam mo, magbataas, magmayabang, doon pa lang tayo sa middle, no? Dahil lahat ng itong blessings na nare-receive natin ay pahiram lang. Kaya talagang i-chill lang talaga natin, di ba? At gamitin talaga natin sa tama. And isa pang advice ko, pag alam natin kumikita na tayo, magtabi tayo kasi hindi forever may business. Maging maliit man o malaki ang business natin, you have to save. Sunturunan mo ang sarili mo. And alam mo lang hawakan at paikutin ang mga puhunan mo para tuloy-tuloy pa rin maging healthy ang business mo. Yun lang guys. Thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye guys! Thank you.